Kabanata 1869. Kasaysayan. Ang tula ay sinulat umano ni Jose Rizal sa edad na 8 taong gulang noong 1869. Habang siya'y nag-aaral sa Calamba, Laguna, sa tula, binagyan diin ang kahalagahan ng pagmamahal sa sariling wika bilang tanda ng kalayaan at pagkakakilanlan ng isang lahi. Ang tula ay nagsilbing paalala sa mga Pilipino na ang pagmamahal sa sariling wika ay mahalaga sa pagbuo ng pagkakakilanlan at pagmamalaki sa sariling bansa. Itinuturing ni Rizal na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas masahol pa sa mabawang isda na nangangahulugan ng paglimot sa sariling lahi. Bakit sinulat ni Rizal ang tula? Upang magbigay pugay at magbigay inspirasyon sa mga kabataang Pilipino. Hinimok niya ang mga kabataan na gamitin ang kanilang talino, talento at lakas sa pagbuo ng isang malaya at maunlad na bansa. Mensahe para sa bayan. Ang tula ay nagbibigay diin sa papel ng kabataan bilang pag-asa ng bayan. Ipinapahayag ni Rizal na taglay ng kabataan ang pag-asa para sa pagbabago at kalayaan ng Pilipinas mula sa kamay ng mga dayuhan. Binibigyan diin niya rin ang halaga ng edukasyon at kaalaman sa paghubog ng isang malayang lipunan. A la Juventud Pilipina. Sa Kabataang Pilipino, 1879. Kasaysayan. Isinulat niya si Rizal noong 1879 sa edad na 18 habang siya ay nag-aaral sa Universidad de Santo Tomas. Ipinasa niya ito sa isang patimpalak sa Liceo Artístico Literario de Manila, kung saan nanalo siya ng unang gantimpala. Ang tula ay sinulat sa wikang Espanyol na noon ay ginagamit ng mga edukadong Pilipino at may mataas na antas sa lipunan. Ang A la Juventud Pilipina o sa Kabataang Pilipino ay isang tula na sinulat ni Dr. Jose Rizal noong 1879. Sa murang edad, pinakita ni Dr. Jose Rizal ang kanyang husay sa pagsusulat at pagpapahalaga sa edukasyon. Ang tula ay sinulat ng wikang Espanyol na noong ginamit sa edukasyon at mataas na antas ng lipunan. Bakit sinulat? Sinulat ni Rizal ang tula upang magbigay pugay at magbigay inspirasyon sa mga bataang Pilipino. Hinimok niya ang mga kabataan na gagamit ng kanyang talino, talento at lakas ng pagbuo ng malaya at maunlad na bansa. Pinapakita niya ang kahalagahan ng edukasyon at pagpapahalaga ng kaalaman bilang susi sa bago at pag-unlad ng bansa. Mensahe para sa bayani. Ang tula ay nagbigay diin sa papel ng kabataan bilang pag-asa ng bayan. Ipinapahayag ni Rizal ang taglay ng kabataan, ang pag-asa para pagbago at kalayaan ng Pilipinas. Mula sa kamay ng mga dayuhan, binibigyang daan niya rin ang halaga ng edukasyon at kaalaman sa paghubog ng isang mamamayang Pilipino. Sa pamamagitan ng tula, nagturo si Rizal ng determinasyon, pagmamahal sa bayan, at pangangailangan para sa isang alam na handang general na mag-aabot ng tagumpay para sa inang bayan. Mi Ultimo Adios, ang huling paalam, 1896. Sinulat ni Jose Rizal ang Mi Ultimo Adios bilang pamaalam sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at sa inang bayan. Pinapahayag niya rito ang kanyang taus-pusong pagmamahal sa Pilipinas at ang kanyang pagnanais na ialay ang kanyang buhay para sa kalayaan ng bansa. Hinihikayat ng tula ang mga Pilipino na magpatuloy sa laban para sa kalayaan kahit siya ay wala na. Binibigyan diin nito ang diwa ng kabayanihan, sakripisyo at pag-ibig sa sariling bayan. Pinaalam ni Rizal ang mga Pilipino na ang kamatayan para sa bayan ay isang marangaling sakripisyo. El Canto del Viajero, ang awit ng manlalakbay, taong 1896. Ano nga ba ang kasaysayan nito? Ang kasaysayan nito ay isinulat ni Rizal noong 1896 habang siya ay itinatapon sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Sa panahong ito, nagkakaroon siya ng mas maraming oras sa pagninilay at pagsusulat. Ang tula ay sumasailalim sa kanyang kalungkutan at pangungulila sa kanyang pamilya at bayan habang siya ay nasa malayong lugar. Bakit nga ba ito isinulat ni Rizal? Sinulat ni Rizal ang tula upang ipahayag ang damdamin ng isang manlalakbay na palagi naglalakbay sa iba't ibang lugar, ngunit sa kabila ng kanyang paglalakbay ay hindi niya nahanap ang kapayapaan.
Simboliko rin ito ng pagpapahayag ng kanyang sariling kalagayan bilang isang eksilyo o taong ipinatapon na hindi makabalik sa kanyang minamahal na bayan. Mensahe para sa bayan. Sa tula na ito, inihayag ni Rizal ang kanyang kalungkutan ng pagiging malayo sa sariling bayan. Ipinakita rin dito ang pag-asa sa kabila ng kalungkutan at ang pag-ibig sa sariling lupa na hindi nawawala sa puso ng isang manlalakbay. Kundiman 1891. Kasaysayan. Isinulat ni Jose Rizal noong 1891 sa panahon ng kanyang paniniraan sa Europa, partikular sa Brussels, Belgium. Ito ay panahon ng matinding kalungkutan at pangungulila ni Rizal sa Pilipinas habang siya ay abala sa pagsusulat ng kanyang nobelang El Filibusterismo. Sa panahon na ito, nararanasan ni Rizal ang matinding kalungkutan at pangungulila niya sa Pilipinas. Malayo siya sa kanyang bayan at nagnanais na makatulong sa pagbabago ng kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng Espanya. Bakit nagsimula? Ginamit ni Rizal ang kundiman, isang tradisyonal na awitin ng pag-ibig sa Pilipinas, bilang simbolo ng kanyang pagmamahal sa inang bayan. Sa halip na isang awit para sa minamahal, ang tula ay isang pagpapahayag ng pag-ibig at sakripisyo para sa bayang nagdurusa sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Mensahe para sa bayan. Ipinapahayag ng kundiman ang matinding pag-ibig ni Rizal sa Pilipinas. Inihayag niya ang kanyang pangungulila at pagkabahala sa kalagayan ng kanyang mga kababayan. Sa kabila ng pang-aapi, nagbibigay siya ng pag-asa na balang araw ay makakamtam din ng bansa ang kalayaan. Ang mensahe ng tula ay isang pagpapahayag ng malalim na pagmamahal at sakripisyo ni Rizal para sa kanyang inang bayan. Ginamit niya ang kundiman, isang awitin ng pag-ibig, upang maipakita ang kanyang damdamin para sa Pilipinas na nagdurusa sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Ito ay isang tawag sa pagkakaisa at pagkilos para sa kalayaan at pagbabago.